Salamat, Pastor Lloyd. Mayong buntag sa tanan. Dalaygo ng Dios nga niata, no? Salamat sa mga bata nga naghatag sila report, no? Nindot gid ang mga bata tudluan sa gamay pa ng Bible. Teach your children in the way they should go, so when they are old, they will not depart from it. Dili na sila mubiya sa atong gitudlo, no? Wala magingon ang Bible nga they will not depart from you. Dili na sila mubiya nimo kun dili na sila mubiya sa atong gitudlo, no? Meaning to say mga Bible principle nga atong gitudlo sa atong kabataan, dili na sila mubiya ni ana, no? Nindot ang mga bata tudluan gina sa pagka mahadlokon diha sa Dios, no? So salamat ta dunay church nga dunay eskwelahan nga nagtudlo og mga bata nga nagtudlo po about the existence of God, no? May tungod sa Dios niya. Salamat ta sa Sunday School, no? Nindot, no? Faithful Christian. Ang faithful nga Kristohanon, diya sa number 4 nga point, naga-soul winning. Unsa man ang soul winning? Pag-share sa uban, mahitungod sa maayong balita. Unsa man dayang maayong balita nga si Jesus Christ namatay, gilubong og nabanhaw 2024, 25 naman taro, no? 2025, meaning to say 2025 na katuig ang milabay nga si Jesus Christ miadto sa krus ug mingon siya, it is finished. Natapos na, no? Human naghimo na niya ang proseso sa kaluwasan. Ang atong buhaton mo na lang ang pagtuo, pagdawat kang Jesus Christ. Yung na Bible, but as many as receive Him, John 1:12, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, no? Simple na lang ang atong buhaton, mo na lang ang pagtuo. Kay ang kaluwasan is a gift, dili siya reward. Dili ta mag-faithful aron ta maluwas, mag-faithful ta tungod kay luwas na ta. Ug usa mao katong giisugutan kaganiha, faithfulness in soul winning, pagsulti sa usa may tungod sa maayong balita nga si Jesus Christ namatay, gilubong ug nabanhaw, no? Ingon pa, failure to share the gospel para sa mga Kristohanon is a great crime or the greatest crime. Nato nga mga Kristohanon nga wala ka nag-share sa gospel. Nga naman, kung wala ka mag-share sa gospel, you disobey the greatest commission. Number 1. And number 2, you disrespect the greatest commander. Sugo man na Jesus Christ nga maong nagkaman ni ana, guyi into all the world. And number 3, you fail to deliver the greatest creation. Imo tato kung nasultihan nimo to siya before siya namatay, dili unta to siya maimpirno. Ingon ang Bible in the book of Revelation, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang impierno, ang lake of fire, dili na komedya. Mabito ningon ang Bible, God is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but He is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Dili gid gusto untang Dios nga ikaw malaglag. Nga before ka mawala aning kalibutan na imong nadawat si Jesus Christ nga imong mangluluwas. Dili na problema nga mamatay ka, kay mamatay kita. And as it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Mamatay kita. Bisag mo inom pagkag forever living, patay gyapon ka. No? Patay ka. Dili na question nga mamatay ta. Ang question diha, nadawat na ba nimo si Jesus Christ nga imong mangluluwas? Kung si Jesus Christ nadawat na nimo nga imong mangluluwas, wala na kay kahadlukan. Para nako wala na tay kahadlukan at anytime mawala ta. Whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Pwede makita ka karon ug mawala na ka. Among silingan sa magsaysay, usa ka sugarol, wagi ayo, no? Usa siya ka babay. Namatay ang akong uyuan dito sa Baroy. Si kung kaila mo, si Upay, si Uncle Puloy Upay, nagwali ko dito. Usa sa nagdawat, pag-invitation ako, may tungod sa kaluwasan, maukotong among silingan. Nagdawat siya, kusog kayo. Nagdawat siya kang Jesus Christ. After 2 weeks, tingala ko, natulog na ko, mga 7 o'clock, murag na banha ba? Ano naman siya? Si Tiria, atong silingan, gi-atake sa high blood. Mabag, hospital.
After 1 hour, naibalita, namatay gyud si Tiria. Amo silingan, namatay gyud. Ingko Ginoo, salamat before na gikuha nimo si Tiria. Nakawali ko may tungod sa kaluwasan ng dawat siya. Sumuna kita, mga Kristohanon, mo share kita no, sa gospel. Itong faithfulness in soul winning. In soul winning. So salamat, Pastor Lulong, no? Salamat sa nindot nga mensahe. Ang mensahe ni, ang Sunday School is about faithful Christian, ang pagka-faithful sa Kristohanon ngadto sa Dios. Karon sa akong mensahe, ang pagka-faithful sa Dios nato nga mga Kristohanon. Murag vice versa ba? So dili nagyugawa na gyud makalusot ani kay ang ganiha ang mensahe padulong ang faithful nato padung sa Ginoo. Karon pod ang pagka-faithful sa Ginoo dinhi nato, no? Ita. Ato sa ting isuot ang atong gahom, no? Okay. So, dito sa Psalms 119, manindog ta palihog Psalms 119. Verses 90 and 91. Kitang tanan mo basa ta ni Psalms 119. Ang Psalms 119 mo ni ang pinakataas nga chapter sa whole Bible. Na more or less mga 176 euro ni ka verse sa 119. So, naa sa monitor no Psalms 119. Pero na ako nakita-an diri nga kuan, akong kauban og dulag tinis, no? Tigdula ko sa tubod sometimes, no? Exercise. So, atong basahon, ready go. Thy faithfulness, kita tanan mo basa, kita tanan, ready go. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to thine ordinances, for all are thy servants. Ingon na Bible, thy faithfulness is unto all generations. Ang Dios daw, niingon ang salmista, ang Dios is faithful. Gikan pa in all generations. Ato pag gikan pa sa unang tao, hangtod pagyod sa katapusang tao, ang Dios faithful. Before mo padayon, mag-pray ta dalaygon nga mahan, salamat ning kabuntagon. Salamat to sa Sunday School, sa choir, sa offering, dalaygon ka. Salamat sa mga bisita nga naa karon. Lord, karon kabuntagon, salamat sa iyong mga pulong. Salamat na ikaw faithful sa among kinabuhi. Gamita ko Ginoo nga usa lang ka galamiton instrumento sa pagpadayag sa iyong mga pulong tagay kog langit nun nga kaalam. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga panglingkod mo. Thy faithfulness is unto all generations. Ang mensahe, ang title sa akong mensahe is the unfailing faithfulness of God. Ang wala mapakyas, unfail, no? Kanang wala mapakyas nga faithfulness Ginoo. Sometimes ang bana mahimo siya nga failure sa iyang faithfulness sa iyang asawa, or sometimes ang asawa mahimo siyang failure sa iyang faithfulness sa iyang bana. Or ang amigo or amiga mahimo siyang failure sa iyang faithfulness. Sometimes ang mga politicians kasagaran lain sila amigo wala ang ilang faithfulness. No? Dinhi sa kalibutan normal ra gid na nga kanang faithfulness sa tao mawala. Even the Christians, no, kita sometimes kay kita magud nga Christian, kita nga mga Kristohanon ganiha ang lesson sa Sunday School kanang faithful Christian, dapat faithful ta sa ato nga church attendance, faithful ka sa imong giving, faithful ka sa imong Bible reading, faithful ka sa imong prayer. But sometimes, bati untag kakapoy, no? Murag kapoy ibasag Bible. Niana ba murag dili tanang panahon nga kita dasig. Nga naman kay tao ra tanay time nga ma-discourage ta. Pero ako na lang nabantayan kami nga mga pastors sa tayo nga ma-discourage mi, dili gid mo kabantay nga naman, dili man mi magwali nga 1 point ra ta karon kay na-discourage ko. Di man ala. Kung ang natay upat ka point, upat ra gina, dili ginalto na mingon murag nasig, pero sometimes kami nga pastor naagi panahon maluya mi. Munang ang inyong pastor dinhi nga church inyo ginang i-pray kay ang pastor dili na siya superman nga di na siya mubati og kaluya. Sometimes mga problema nga moabot. Kung ako'y problema, mingon ko siya na, Lord, kini nga ministry din ako, imuhan ni nga ministry.
No, ang importante ginagawa ko sa pastor, ang importante pastor, kanang padayon ta nga wala ta ning undang sa ministry, nagpadayon tagwali, mura na nakita na ko ang importante kay ang problema naa man gina. No. Na ako'y nakita sa magsaysay, usa ka tawo wa gyud problema. Ini kabuntag magdasyag lata, mga bato iyang isod sinina, lakaw-lakaw siya, makatawa siya, siya usa. Wa gyud problema ba? Pero musugot ka ingon anak ka. Di ko musugot ingon anak ko, bahalag daghang ko problema kay ang problema normal na no? The unfailing faithfulness of God. So, kita magdugay, no? The unfailing faithfulness of God. How God declares, aron makita na to, giunsa niya pagdeklarar, how God declares His unfailing faithfulness. Asa na to? Kasi sometimes ang tao wala makakita nga ang Diyos faithful. Nato wa makita ba? So, how God declares, tanaw na to, giunsa niya pagdeklarar ang iyang faithfulness, kanang gitawag unfailing faithfulness. So, number 1, dito magdugay, ingon ang Psalms atong gibasa kaganiha, thy faithfulness is unto all generation, thou hast established the earth. Kita dili ta mutuo nga kanang gitudlo sa una nga sana kanang night theory nga ang kalibutan in a big bang nahimong kalibutan, no? Mutuo na. Kisa na nga theory kang kisa na nga theory nga nagtudlog evolution theory si Charles Darwin, no? Ano si Charles Darwin nagtudlo ana, no? Kanang evolution theory. So wala ta nagtuo ana, ingon ang Bible, in the beginning God created the heavens and the earth. Kung namoy naghimo sa kalibutan, mauna ng Dios. No walay tao dili na ingon nga kana sana kanang nag-imagine ra nga mikalit ra nag-abot, no, dili na ingon mikalit ra abot nga naay kalibutan kun dili ingon ang Bible. Gihimo ni sa Dios. So, how God declares His unfailing faithfulness, number 1, by His magnificent creation. The word magnificent kanang murag labaw sa tanan ba? Nga grabe kanindot, no? Magnificent creation. Ang adlaw gikan sa earth is 93 million miles. Matod pa sa science. The sun, ang distansya sa adlaw ug ang earth is 93 million miles. Kung di kayo kakasabot sa miles, ang 1 mile is equivalent to more or less mga 1.5 kilometers. Murag mangingon ana, no? Minana. So, perting layo Layo, di ka na 93 million miles perting layo Unya, ang adlaw is composed of hydrogen and helium. Kanang hydrogen ug helium, ano yung sagon, magsiga na siya, no? Hydrogen ug ang helium. Kanang magsiga siya, kanang literal nga fireball, gitawag na siya nuclear fusion reaction. Na sa science, no? Siguro, pag-explain ani sa science, absent ka, mo nang wag kakasabot ani. Absent ko na, pastor. Oh? Nuclear fusion reaction. O sa iyang, sa pagsiga na, nag-produce siya og 10 million megatons of energy per second. 10 million megatons of energy per second. Mo na gi-produce niya. Ug kana siya tungod di ana mo nang naatay gravity. Naatay gravity. Ang gravity kanang bitaw mubira nato into the center of the earth na gravity ba nga dili ta manglutaw. Kung mugamay ang energy nga i-produce, posibleng mubugnaw ta mga matay ta sa kabugnaw. Kung mudako sa daw, posible nga suyupon ta sa adlaw. Mo na nga gikan sa paghimo sa kalibutan hangtod karon, ang Dios faithful. No? Nga nagpabilin ang 10 million megatons of energy per second. Kukuhao na, bisan usa lang kaadlaw, nga mausab, mugamay o mudako, mawala ang gravity. Daghan siguro sa mga tao, pwede siguro tanang tao mamatay. Nga naman, kung mawala ang gravity, manglupad tang tanan, no? Lupad ta, muratag nag-slow motion ba? Di na ka mahagbong anak kay, di naman, wala na may gravity. Manglupad ta, mapas mo ka nga naman, ang imong bugas milupad, ang imong puspuro milupad, ang imong gasol milupad. Ang kukuro ni mo na, mag-slow motion ka. Nya, ang imong mga kahoy, di na ka makasugnod mo nang unsaon man imo pagluto, no? Tungod wa may gravity, pero gikan sa paghimo sa kalibutan, in the Bible, in the beginning God created the heavens and the earth. Gikan sa paghimo, ang China karon naghimo po sila Bible. Ang ilang Bible, in the beginning. Maumaos sa tuwa.
God created the heavens and the earth, and the rest is made in China. Ano yung Bible na, no? Wala, ang tanang butang gihimo sa Dios. Ang China naghimo na silang mga tanan nga mga gikinahanglan sa tao, gihimo na sa China karon, kung saan na lang gihimo. Pero ang tibuok kalibutan gihimo na sa Dios, no? Grabe. Grabe kagamahanan ang Dios, no? Bisan ang adlaw perting layo pero mabati na to ang kainit, no? Mabati na to ang kainit niya. In 365 days ang earth makakumplito siya tuyok sa adlaw. Ano mo na kumplito niya tuyok sa adlaw niya. Ingon ang Psalms 147 verse number 4, ingon ang Bible. He telleth the number of the stars, he calleth them by all their names. Kabalo mo pila ka stars according to science? Diha kuno sa kawanangan in the firmament dunay millions of galaxies. One galaxy is composed of millions of stars. Sa usa lang kanang galaxy kanang mag-ipon kuno ana. It is composed of millions of stars. Unya diha sa kawanangan naman ay limit sa kawanangan naman. It is composed of millions of galaxies. Nya ingon ang science, ang mga stars nga nasa kalangitan times 10 daw ang ilang kadaghanon kaysa balas sa kalibutan. Grabe, no? Ang nagsulti ana science dili ako lang gisulti na po pero dili ko gasulti ang science mo gasulti ana. Grabe no ang Dios, no? Unya niingon ang Bible, gihinganlan sa Dios, gihinganlan sa Dios. He telleth the number of the stars, he calleth them all by their names. Gihinganlan niya, no? Kita gani ang atong anak 18 ka buok maglisod tag hingalan malimutag sa tiyo mga landong. Ingon tong sa sikuan ko ba? Si second floor, kaya ang iyangan, tanan sa iyang anak, para di siya malimot floor, first floor, second floor, third floor, 18th floor, no? Siya makalimutan sa tibang ngalan. Pero yung ng Bible, ang tanang stars, gihinganlan, no? Gihinganlan sa Diyos. Grabe ni, gagamahanan sa Ginoo, no? Of course, gihinganlan niya ang stars. Ang Bible, wala mingon nga, for God so loved the stars. Wala, ang gigma sa Diyos tao, kita, yung ang Bible, for God so loved the world. Usa ta, grabe ang paghigugma sa Dios, no? Sa ato pa makikita na to, grabe good ka faithful ang Dios, no? His faithfulness unto all generations, no? His faithfulness is unto all generations. Grabe. Only a holy God has the capability in the creation of the universe, no? In Job chapter 26 verse number 27, ingon ang Bible, verse number 7, he stretcheth out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Before ang science, ang Bible, nagsulti na nga, ang earth hangeth upon nothing. Nagtuyok siya around the sun nga, walay alambre nga yung ikutayan, no? Nag-record na naibawa na, unagid ang Bible. Mituyok siya, ang earth. In 365 days, nagkumplito niya tuyok 1 year. Ug sa iyang pagtuyok, mituyok siya kagalingon mo na natay adlaw na putay gabi. Mituyok siya in 24 hours, magkumplito niya og tuyok. Ug gikan niya adto hangtod karon. Wala gina siya mingon nga wala makatuyok. Ano man? Because God is faithful. No? Wa gid masip. Sa una gi-announce sa una sa ngayon nga magbangga daw ang Earth ug ang Mars. Pero dili may tabo naman. Ang buhat sa Dios is perfect. No? So number 1, God declares His unfailing faithfulness, number 1, by His magnificent creation. Talagsa, no? Bisan kita nga tao, ang paghimo sa Dios na to, amot na kung imo ba nang gi-imagine, o nagununa ka na, pero kung tanawon nimo, grabe ka, talagsaon, o grabe ka gamhanan ang Dios nga naghimo sa tao. Kana lang kita na ka gitagaan ta sa Ginoo og 5 senses, no? 5 na 4. 5 no? 5 senses, no? Sense of touching, sense of smelling, sense of tasting, sense of seeing, sense of smelling. Basta 5 na, wala 5 gina. 5 na. So, ano pag-explain na sa mga extra absent po ko, pero ako lang na i-research, no? So, ingon ana, ka-bright, kagamhanan ang Dios nga,
gitagahan tag utok, no? Ang utok gitawag siya og sa computer na the processing unit sa atong lawas. Ang mga utok nga inig-agi sa bachelor. Mo report din na sa atong utok nga inig-agi ang bachelor. Bachelor na agi ang bachelor. Ano man? Mi ditso na sa imong sense of seeing ning report sa imong utok. Pag agi sa bachelor unya mi report sa imong utok ning agi ang kabaw. Aka na pasabot nga wala na anak na ka, no? Anak na ka, nga naman. Lisod na bitaw mo. Kaya di mo na i-process. Inighikap niyo, naghikap, sa wala mo kakita. Pero nabantayan niyo sa imong sense of touching, nabantayan niyo, uy, iti gini. O, di ba? Ano naman, tungkol sa imong sense of touching, iti imong gitrapo, siya, iti gito. Imo din simutan siya. Sa imong sense of smelling, iti gito lagi. Dili pa ka mo kontento, imo din tilapan. Dami ko itig yun. Lagi. Karon ra ba ko ang bag-o ra pamaagi sa pag-ila sa imong sakit, pinaagi na daw sa imong kugmo. Imong kugmo parat, problema ka sa imong kidney. Ano ra pagwa? Imong kugmo medyo pait, problema ka sa imong liver, problema sa imong liver. Imong kugmo tamis, diabetes ka. Ano ra nito? Ingon tong nag-conclude siya. Pero kung tilawan mo imong kugmo na kay problema sa utok. Ayun lang. Di ba grabe ang tao, no? Ang Diyos nga naghimo ka na kita grabe kagapanan, no? Kay wala man nawala karon matawo ang usa ka bata gitagaan din siya na og 5 senses. Wala ingon nga wala sa tagay, tagaan siya na. Na mga buta uban. Na mga buta. Na sa Cebu sa una eskwela ko daghang buta mangilad mga glimos ba? Nasakpan. Ikaw bugoy kay ka, mangingilad ka ha? Dili man day ka buta. Isa, pasiluan lang ko sir, kay ang tinuod nga buta sir, may absent bang ron? Asa mo na ang tinuod nga buta, siya, mitan na og Titanic sir? Ay naun sa puros, ito sila mangingilad. Puros mangingilad na dito. Proxy ra ko siya, proxy kay ang tinuod nga buta, ning absent. Yagi pong tanag-asang tinuod nga buta siya, tuasin ni tanaw og Titanic. Ha? So kita tao ta naatay 5 senses kanang angin ba grabe ka faithful ang Dios niya. Kita na kana betang babae o paghimo sa babae og laki, ang babae di ay naman tay brain nga left brain nga right brain. Ang babae mas daghan og kanang nerve nga nag-connect sa inyong brain kaysa laki. Ang laki gamay ra. Mao na ang rason nga ang babae mas daghan mo idea. Bantay mo, ang mga babae, kabalo sila, asa itaod ang kurtina. No? May ka mabahay, ana. Unya, ang babae na po yung gitagaan sa Ginoo og third eye. Kamure makakita sa labunon, hugason. Third eye mo na, ang laki, labay-labay ra. Labay-labay ra. Usay gani, ang laki, ang bana, di ka kabantay sa asawa. Labay ra na. Bikantan lang ko kasawa nga, labay-labayan lang in taon. Di gani, makikistorya kay kulang sa paghigugma. By His magnificent creation, no? Kaapi ni Diyos, may mo dahi, no? Manaming ka, grabe ka, faithful, gis Ginoo, no? Nya, tungod sa daghan nga nerve, nga nag-connect, ang babae, daghan, di ba, ang babae, daghan, kay kasulti ang bayi, mga ideas. Actually, di lang tayo ingon nga kami mga laki, no? Kaning mga laki gara-garaon ra gini, gara-garaon ra kaming mga laki. Eskwela ta bisag walay answer. Ma'am, para dili tudloon ba? Wala bi answer na. Ang mga babae hilom na ni mga babae na bro. Daghan sila idea tungod sa muna ang babae daghag istorya. Ingon tong bana. Di sa gikan dai siya. Dito ko sa akong igagaw dong katong miuli bitag gikan sa Saudi dong. Nagdala siya og sabon nga kadto bitang makapaputi dong. No, naputi gisyo niya. Kato yung silingan do mga 1 week before nagpalit man to siya naputi sab. Unya, katong silingan sa silingan po niya kay naamo to si igaagaw sa nga tuwa po dito sa Saudi nagpadalaman. No, ni puti lagi dong. Grabiha lagi kay kato bitang imong igaagaw nga ni taas ang istorya nang utang naraman kog asa ka gikan nga taas man kay istorya. Mo na kita nga mga bana sabton lang nato atong asawa kung daghan to kay istorya. Kana muna sila gitawag na siya, gihimo na sa Ginoo kay helpmate man na. Ang tanan nga kakulangon sa laki, sila na. Munang, kung magyaw-yaw, kaya kinigong tanaw ni mo na, mga asawa, murag, dili mo tag-istorya, no? Istorya. Munang, asabto na to na kay daghan na sila nag-connect nga nerve. Kaya ang bana pangutanon,
Di sa nagikandong siya. Dito ra sa luyo. Mara mo para kayo, no? Dito sa luyo. Sa'yo mo sinyas na. Ano na ba? O niya, makasabot na kaana kay, nga naman, daghan nerve kunot. Nag-connect sa babae, no? Yan kay helpmate man good. Sabot helpmate ang kakulangon sa laki, muna nga tabangan sa babae. Muna ang laki nga wala kay asawa, bugo ka bugo. Kaya way mo tabang nimo, way mo tabang sa imong kakulangon. No? Nakita nga mga bana kung na-advise atong asawa, maminaw tayo. Dung yung ani, advice nimo wala ka. Kinaraan ng imuha. Ay, gitagaan na sila ganang talagsaon, no? Talagsaon nga kinaya. By His magnificent, no? How God declares His unfailing faithfulness, number 1, by His magnificent creation, no? Hindi na natutaason kayo kay, sige maabot ka launa. Number 2. Number 2 dayon, number 2. By His magnificent creation, number 2, by His marvelous compassion. Kanang marvelous kanang katingalahan ba? How marvelous, how wonderful. Marvelous compassion kanang talagsaon nga katingalahan nga gugma sa Dios, no? Ingon ang Bible sa 1 John chapter 3 verse number 1. Ingon si John, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. Ingon si John, sa kuning klasihan ning gugma? Katingalahan ning gugma sa Dios. Tulo ka butang nga makita nato ang kinaya sa Dios. He is an omnipotent, meaning all-powerful God. He is an omniscient God, meaning to say all-knowing God. He is an omnipresent God, meaning to say present siya sa tandapit. Pero kay balo ka, doon ay mga butang nga wala, doon ay ubang mga butang nga wala makita sa Ginoo. Kay balo ka, unsang mga butang nga wala makita sa Ginoo? Ang Dios, wa pa siya nakita hangtod karon. Wa pa siya nakita nga tao nga dili niya pwede higugmaon. Mo nang His marvelous compassion. Wa pa sa kitag tao. Hangtod karon nga dili niya pwede higugmaon. Kita ang atong gugma limitado man. Ang tao limitado ang gugma sa tao. Natay maglago ta. Di ta ganahan murag ano nga naman. Ingaan lagi ang kinaya sa tao. Kaya gayag kay ka, basig pagkakitag tao kadagan gaasong lumot. Pero isukit na. Basin o kakailan ako. Pero salamat sa Dios, ang Dios mahigugmaon. His marvelous compassion. In Lamentation, chapter 3, verse number 22. Lamentation, chapter 3, verse number 22. Ingon ang verse number 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kanang hangtod karon buhi pa ka, tungod na sa kaluoy sa Dios. Nanay tayo, mga mamatay unta ka, pero gikaluyan ka sa Diyos. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Karon buhi pa ka. May pagkag-appetite. Salamat sa Diyos. Ang sumpay. Because His compassions fail not. His compassions fail not. His marvelous compassion, katingalahan gud ang Dios. Nga sa atong pagkamakasasala, ingon ang Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Ingon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya kita makasasala, unta ang kita mamatay. Ingon ang Bible sa Revelation, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang impyerno dili kumidya. Mabito, ingon ang Bible in the book of Peter nga, God is not slack concerning His promise, as some men counts slackness, but He is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tungod sa gugma sa Dios, dili siya gusto nga doon ay usa nga malaglag. Muna nagpakamatay siya sa cross, ningon siya humana, natapos na, it is finished. Humana ang proseso sa kaluwasan. Gibayra na ni Jesus Christ dito sa cross. Ang imong lang buhaton mo, ang pagtuo, pagsalig, pagdawat ng Jesus Christ, nga imong personal ug bugto nga mangluluwas. December 24, 1981, nagtambong ko camp sa Lacaluta City, somewhere in Negros. Nagwalis Pastor John Lumagbas. Salamat nga, ang Holy Spirit naglihok ug nakasabot ko sa gi-explain. Ug niadto nga time naghila ko, nagdawat ko kang Jesus Christ nga akong mangluluwas. December 24, 1981, naghila ko dito sa eskwelahan. Dito ko sa kakilid, naghila ko Ginoo dawaton.
Dawaton taka. December 24, nasabtan ako. Kung namatay ko December 23, 1981, siguro tuwan ako sa impyerno. Pero salamat ko, giluwas ko sa Ginoo, nakasabot ko anang gitawag nga kaluwasan. Ang kaluwasan, gitawag na siya gospel or mayang balita tungod kay alang na sa tanan. Bisan kinsa unsa man ka makasasala. Gikinahanglan nimo ang kaluwasan. Kay sa imong kaugalingon dili ka kaabot sa standards righteousness sa Ginoo. For all have sinned and come short. Grabe ang standards righteousness. Magtanaw ka sa katawo nga nasuko ka, ingon ang Bible, nakasala na ka, nakapatay na ka. Nagtanaw ka sa babae o lalaki or ang babae nagtanaw sa lalaki nga lain ang iyang hunahuna, nakahimo na ka og adultery. Sabi ka, istrikto, magisigutag, maayong nga binuhatan. Dili ta maluwas sa atong maayong buhat. Ano man, di ta kaabot sa standards righteousness. Sige naman ang Diyos gipadala na iyang bugtong anak nga si Jesus Christ, tilansang sa cross. Kuningon, kaingon ang Bible, for without the shedding of the blood, there is no remission. Muna si Jesus Christ, wala siya namatay, nga gituok siya, namatay siya, nga gipaagas gud iyang dugo. Bantay mo? Kaya kung gituok, ingon ang Bible, for without the shedding of the blood, there is no remission. Walay kapasayloan sa sala. Salamat na doon na Jesus Christ, once and for all, nagpakamatay dito sa cross, di agas ang iyang dugo. Ingon ang Bible, kinsa katong mutuo o mudawat, itagakagahom, yung anak sa Diyos. His marvelous compassion. Salamat, usa ko sa gigugma sa Diyos. Kita kung magtanaw sa itong mga naong, mayingon ta siguro nga, kini siya mamatay ni, maligsa ni, pwede rin ni bayran sa bachelor o 5,000. Kaya murag ni ana ra siya, murag, akato siya, kung anto, mamatay to, gibayran to 500,000. Ingon ana ang atong pagtana, pero sa tubangan sa Ginoo sultihan ta ka, mahal kayo ang imong kalag. Kaya ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ang imong kalag sultihan ta ka, labaw pa na sa bili sa tibuok kalibutan. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Gihigugma ta sa Dios. Salamat adunay Dios kan higugma nato. No? Siguro wala na tao nga nahigugma nato pero dunay Dios nga nahigugma nato. Tungod kay ang Dios is faithful, no? His marvelous compassion. Gabihan nga gugma na. O gabihan nga gugma. So, how God declares is unfailing faithfulness by His magnificent creation, by His marvelous compassion o katapusan. Last, by His mandatory salvation. Ang kaluwasan di ay, it is mandatory. Ingon ang John chapter 3 verse number 7. Giingnan niya si Nicodemo, ingnan niya, marvel not that I say unto thee. Giingnan niya si Nicodemo, ye must be born again. Ye must be born again. Kung ang kaluwasan usa ka mas gikinahanglan, it means it is mandatory. Gikinahanglan ka nga maluwas. Nganong ang mga tao, nganong na yung mga missionary, moagto sa Cambodia, sa Laos, moagto sa Vietnam, moagto sa Armenia, si Pastor Tupito sa Armenia, nga naman. Tungod kay ang mga tao nga naa dito, gikinahanglan silang maluwas. Kinahanglan silang makaila kang Jesus Christ nga mangluluwas. Usa sa atong gisuportahan nga missionary, si Pastor John Coronel, sa una naa siya nag-mission dito naa siya nag-foreign missionary sa itong lugar, Ethiopia. Mga tao dito, mga itom, no? O kamo nga mga Bible student, gusto mo mag-foreign missionary, adto mo sa Ethiopia, nga naman, inig-abot ninyo dito, kamura ang pinakagwapo. Kaya mga tao dito, lugos makita, itom kayo, no? O, kamo dito mo, ayaw mo sa Amerika, kaya dagang gwapo sa Amerika. Usa ka daw, si Pastor John Coronel, nagdala siya, attach case, no? Gibutangan niya mga basahon. Nakatagbo siya, 2 ka lalaki. Good morning, sir. Iyon siya, sir, do you know Jesus Christ? Ang 2 kalaki nahangad-hangad. Jesus Christ? Nakita nila, gadala mag-attach si Pastor John Coronel siya. Sir, what kind of product is that? Abi nila, o ka ng Jesus Christ, sabon ba na? Toothpaste ba na? Kaya nagdala mo po siya si case. Wa sila kaila ni Jesus Christ. Muna kita, salamat nga mga Pilipino. Tungkol kay gagmay pa ta, sige tag panaygon. Jingle bells, jingle, all the wheels. Bisag wala tayo pronunciation sa una.
O was panteres to rairawar also personally. Wagi pronunciation. Pero nakasabutan nga doon na Jesus Christ nga natao aning kalibutan. Diba? Nakabantay ka? Ang uban nga nasudwa sila kaila. Ningon tong duha. Sir, from what country you are? Ingon pastor, from the Philippines. Ingon sila, do you know Manny Pacquiao? Mas nailhan pa nila si Manny Pacquiao kay ni Jesus Christ. Munang ikinahanglan day, it is a must. Ang kaluwasan is a must. Salvation is mandatory. Munang salamat ta, ang Dios, dili gyud siya gusto nga ikaw malaglag. Ano man, because God is faithful. God is faithful. His mandatory salvation. In John chapter 3 verse number 17 in the Bible, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Nga ikaw makakaplag kag kaluwasan. Ano sa ang kaluwasan? Ang kaluwasan mao ang pagtuo, pagdawat kag Jesus Christ. Ang kaluwasan, dili kinahanglan magpamember ka sa usa ka church. Oh, naa ako diya, maluwas ko no. Bisan ali ka diri, bis pag inudnod pa ng imong naong diri, dili ka maluwas unless dawaton nimo si Jesus Christ nga imong mangluluwas sa imong kinabuhi. Usa ka adlaw niya na dito ko sa La Carlota City, gituduan ko unsaon pagdawat kang Jesus kay dunay nagtudo na ako naling siya. Sige, sabat mo sabat. Sa Ginoong Hesus, sabat o Ginoong Hesus, salamat nga nagpakamatay ka sa krus tungod sa akong sala. Ginoong Hesus, giilan ako nga akong makasasala, ug dili ko makaluwas sa akong kagalingon. Ginoong Hesus, dawaton ta ka nga akong personal ug bugto nga mangluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing, ikaw na ang Dios ug hari sa akong kinabuhi. Kinasing-kasing nagdawat ko kang Jesus Christ noon ito nga time ug nasabtan ako sa akong kinabuhi, gihinay-hinay kog usab sa Ginoo. Ano man, high school pa ko, hindi man ko maulaw. Kawatan mig manok, mag-inom. Ana na mga batanon. Asa ganito yung kahapon, asa man natugba tong manok. Himo din mig itong kawayan nga taas, butangan ng mga ana niya. Ana ang manok ano? Hinahinay anak niya. Adubuhon da yun, no? Halos talang bisyo akong giagian. Pero salamat ko. In the Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Wa ako magdahom mo sa kadlaw, gamiton ko sa Ginoo nga magwali. Ano man, sa dihang atong gidawat si Jesus Christ nga atong mangluwas, someday, gamiton ta sa Ginoo nga naa na po'y maluwas. Ug gidala ko sa Ginoo sa mitsalip, wala ko ilaing dala nga mensahe. Nga doon ay Jesus Christ makaluwas. Karong kabuntagon, wa pa nimo nadawat si Jesus Christ nga imong mangluwas, sultihan ta ka. Delikado ang imong kinabuhi. Delikado nga naman, in the Bible, boast not thyself of tomorrow, for the knowest that what a day may bring forth. Where, James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for it is your life. It is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. Wa ka kay bawo ugma, wala na ka. Sa ako nang gingon, dili na question nga mamatay ta kay mamatay kita. Ang question diha, nadawat na ba nimo si Jesus Christ nga imong mangluluwas? Ang pagdawat kang Jesus Christ, wala na magpili og tao. Salvation is mandatory. Kinahanglan gigang maluwas before ka mawaan ng kalibutan. Ano man, yung Bible, whosoever was not found, written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito ko itong mga ulo. Dahil ipiyong na to ang atong mga mata. Yung na to. Walay magdingilingi. Karong kabuntagon, bisita maka, sabtan gini mo ang akong pag-explain, nga kinahanglan ang kaluwasan sa imong kinabuhi. Unsa man ang imong relihiyon, kinsa man ka, gihigugma ka sa Dios, ug gikinahanglan nimo ang kaluwasan sa imong kinabuhi. Kaya ningon ang Bible, but as many as receiving to them give power to become the sons of God. Karong kabuntagon, ako kang hagiton. Ining pinakadako nga gasa nga mao si Jesus Christ. The greatest gift in this world mao si Jesus Christ. Kung imo siyang mangkunan, dawaton nimo nga imo mangluluwas sa imong kinabuhi. Sabat sa akong pag-ampo, kung gusto nimo nga dawaton si Jesus Christ, sabat ka sa akong pag-ampo. Wa ka na sayod, ugma, wala na ka. Pero kung naa kay Jesus Christ, yung na Bible, uli ka sa langit. Sige, sabat, ayaw ka ulaw, naglingkod ka diha. Sabat sa akong pag-ampo, Ginoong Hesus, salamat kayo. Ningtak na sa kabuntagon, nakadungog ko sa mensahe sa imong pulong. Ginoong Hesus, salamat kayo. Ikaw,
nagpakamatay sa cross tungod sa akong sala. Ginoong Hesus, giila o giangko nako, ako makasasala o dili ko makaluwas sa akong kaugalingon. Ginoong Hesus, karong kabuntagon, dawaton ko ikaw nga akong personal o bugto nga mangluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing, ikaw na ang Dios ug hari sa akong kinabuhi. Padayon sa pagduko sa imong ulo, pagpiyong sa imong mata, akong gihangyo. Sulod sa invitation. Daghang salamat, Pastor Ramon. Ngayon ang tanan sa pagpanindog. I will extend this invitation alang sa mga Kristohanon. Padayon sa pagduko sa ulo, piyong sa inyong mata. Kung imong nasabtan ang mensahe sa pulong sa Dios, God is faithful until now. Even in the Old Testament and until now, God is faithful. Sa imong kinabuhi, anong buhi pa ta karon, giluwas na niya because God is faithful. If you realize that God is faithful sa imong kinabuhi, unsa may ato ikabalos niya. The altar is open. Pag-iistorya si Ginoo. Why don't you come forward? Pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa imong faithfulness. Usay naaan ako karon, it is tungod din sa imong pagka-faithful sa akong kinabuhi, Ginoo. Ang pagka-faithful sa Ginoo napadayag through His creation. Siyang gugma and even His salvation. Kung nabati ni mo ang Diyos faithful kay sa imong kinabuhi, ari sa tubangan, pasalamati ang Diyos. Pasalamati ang Diyos. Pakikistorya sa Ginoo. Let's pray, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Salamat paggamit ni mo ni Pastor Ramon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nagpahinumdum ka na mo. Nga bisan, Ginoo, sa mong kakulangon, pati ikaw, Ginoo, nagpabilang faithful, Ginoo, sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, sa kaluwasan nga mong nakunan. Ginoo, nakakita ka sa imong kaanakan na dinail down, O God. Naghangyo diha kanimo. I know, God, nakadungog ka silang mga paghangyo. Silang mga pag-ampo. Lord, ikaw magatubag. Ang pag-ampo umahan nga sa kinalasan na mo sa mong kinabuhi, Lord, magpabilin ning matinudaanon diha kanimo, O God. So, Lord, ikaw mag-bless matag usa. In Jesus' name I pray. Amen and amen.